Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang kaharian ng Diyos, naririto na ngunit hindi pa ganap. Ang kaharian ng Diyos ay isa sa mga pangunahing paksa sa mga ebanghelyo at maging sa iba pang aklat ng Bagong Tipan. Ito ang mensaheng ipinahayag ni Juan Bautista bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus. Mateo Kapitulo 3 versikulo 2, ang mabuting balitang ipinang-aral ni Jesus. Marcos Kapitulo 1 versikulo 14 hanggang 15, ang itinuro niya sa mga alagad sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at bago ang kanyang pag-akyat sa langit. Gawa Kapitulo 1 versikulo 3, at ang ipinahayag ni Pablo sa pagtatapos ng aklat ng mga gawa. Gawa Kapitulo 28 versikulo 31. Ang kaharian ay tumutukoy sa lugar kung saan may naghahari o may pamamahala. Ganoon din ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang panalangin, "Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit." Mateo Kapitulo 6 versikulo 10. Ang kaharian ng Diyos ay kung saan natutupad ang kalooban ng Diyos. Ang paksa sa Lumang Tipan tungkol sa paghahari ng Panginoon ay isa ring paraan ng paglalarawan sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ng manunulat ng awit na ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan at nananatili sa lahat ng salinlahi. Awit Kapitulo 145 versikulo 13. Ipinapahayag ni Isaias na ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan, Isaias Kapitulo 33 versikulo 22, at naglalarawan ng panahong maghahari ang Diyos, Isaias Kapitulo 52 versikulo 7. Ipinapakita ng Lumang Tipan ang matinding paghihintay sa panahong sasambahin ang Diyos sa buong sanlibutan, Isaias Kapitulo 2. Noong unang siglo, maraming Hudyo ang naniniwala na ang Mesiyas ang magpapatupad ng paghaharing ito, batay sa mga bahagi ng kasulatan tulad ng Malakias Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 5, Zacarias Kapitulo 9 versikulo 9 hanggang 10, Isaias Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 7, at Isaias Kapitulo 52 versikulo 13-53-12. Inaasahan din nila na ang kaharian ay itatatag sa pamamagitan ng kapangyarihang pampulitika o militar. Ihambing ang Mateo Kapitulo 26 versikulo 51 hanggang 53, Lucas Kapitulo 22 versikulo 47 hanggang 53, ngunit dinala ni Jesus ang kaharian sa paraang hindi nila inaasahan. Ipinahayag niya na ang kaharian ay dumating na sa mga pinalaya niya mula sa kapangyarihan ng mga demonyo. Mateo Kapitulo 12 versikulo 28, itinuro niya na ang kaharian ay dapat tanggapin na parang isang bata. Marcos Kapitulo 10 versikulo 15, at ipinaliwanag na ito ay para sa mga mahihirap. Lucas Kapitulo 6 versikulo 20. Ipinahayag ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay isang katotohanang nararanasan na ng mga nakikinig at tumatanggap sa Kanya. Gayunpaman, itinuro din ni Jesus na ang kaharian ay darating pa sa hinaharap. Habang inaasahan ng kanyang mga alagad na agad nalilito ang kaharian, binago ni Jesus ang kanilang inaasahan sa pamamagitan ng talinghaga tungkol sa isang pinuno na kinakailangang umalis muna bago siya bumalik upang maghari. Lucas Kapitulo 19 versikulo 11 hanggang 27. Ipinakita niya kung ano ang maaaring gawin ng mga tapat na lingkod habang naghihintay. Sinabi ni Pablo na ang kaharian ay isang bagay na maaaring mamanahin, Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 10, at hindi masisira, Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 50. Ang mga halimbawang ito ay nagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay ganap na magaganap pa sa hinaharap. Gamit ang katagang ginamit ni George Eldon Ladd, ang kaharian ng Diyos ay naririto na ngunit hindi pa ganap. Ang kaharian ng Diyos ay may dalawang aspeto. Sinimulan na ni Jesus ang paghahari dito sa lupa, at saan man natutupad ang kalooban ng Diyos, naroon na ang kaharian. Ngunit hindi pa ganap na naipakita ang kaharian noong panahon ni Jesus, at hindi pa rin ganap sa ating panahon. Hindi pa tayo nabubuhay sa mundong ganap na natutupad ang kalooban ng Diyos. Nararamdaman natin ang pagitan ng pagdanas sa kaharian ng Diyos sa ating buhay at pamayanan bago ito ganap na maganap. Nakikita pa rin natin ang kawalan ng pananampalataya, pagkawasak, at kasalanan, na nagpapaalala sa atin na hindi pa ganap na naipapahayag ang kalooban ng Diyos. Maraming mananampalataya ang nakakalimot na ang kaharian ay naririto na ngayon. Ang kanilang pagtuon ay nakatuon lamang sa pagpunta sa langit sa hinaharap. Ngunit ang ganitong pananaw ay maaaring maghiwalay sa buhay Kristiyano at sa ating buhay sa kasalukuyan. Nang manalangin si Jesus, "Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit."
Mateo Kapitulo 6 versikulo 10, hinihiling niya na maranasan dito sa lupa ang kung ano ang naroon sa langit. Sa pamamagitan ni Jesus, ang paghahari, pamamahala, at kapangyarihan ng Diyos ay magagamit na natin ngayon, hindi lamang sa malayong hinaharap. Ang katotohanang naririto na ang kaharian ng Diyos ay dapat mag-udyok sa atin na suriin ang ating buhay at alamin kung aling mga bahagi pa natin ang hindi pa nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Sa mas malawak na pananaw, ang pag-unawa sa kaharian ng Diyos ay dapat mag-udyok sa atin na suriin ang ating mga pamayanan at ang buong sanlibutan, at alamin kung ano ang hindi pa naaayon sa kalooban ng Diyos. Saan hindi itinuturing ang mga tao ng may dignidad at paggalang na nararapat sa kanila bilang nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Habang naghihintay tayo sa panahong gagawing bago ang lahat, Pahayag Kapitulo 21 versikulo 4 hanggang 5, maaari na tayong makilahok sa kaharian ng Diyos ngayon, Mateo Kapitulo 4 versikulo 17. Kapag nagpasakop tayo sa paghahari ng Diyos, mararanasan natin ang kaharian ng Diyos na, habang natutupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit, Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 15. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.